Ayon sa datos ng Philippine National Police, mahigit 35,700 focus crimes ang naitala noong 2025. Higit 12,000 cases dito ay theft. Isa sa mga pinakamadalas na nananakaw ay ang cellphone. Naku kapag nawalang iniingatan mong phone, alam mo ba kung ano mga dapat mong gawin? Makinig at matuto dito sa MIL 101. Kabilang ang mobile phones sa mga madalas na madukot. Ang delikado rito, ito ay naglalaman ng mga personal na impormasyon tungkol sa iyo na nakukompromiso. Naku, lagot ka. Kaya sa oras na mawala ang cellphone mo, maliban sa manghihinayang ka, kailangan maging kalmado at mabilis na gawin ang mga sumusunod. Una, obserbahan ang paligid. Huwag agad magpanik. Tandaan ang oras, lugar at mga taong nakahalubilo. Kung ito ay na-snatch o nadukot, huwag nang habulin. Mas maigi kung maghahanap ng naka-standby na pulis. Sunod, gamitin ang phone locator o intelligent assistant gaya ng Find My o Find My Device para agad na malocate at ma-block ang iyong cellphone. Kung wala nito, subukan tawagan ang iyong numero para matukoy kung may pag-asa pang maibalik ito. Pero kung walang sumasagot o hindi na ito matawagan, agad ng umaksyon. Palitan agad ang passwords ng inyong accounts, unahin ang social media at email account. Abisuhan ang iyong pamilya, mga kaibigan tungkol po sa nangyari. Itong unang depensa laban sa identity theft o unauthorized access. Next namang kontakin ay ang iyong digital bank. Tawagan ang customer service hotline na makikita sa ATM card o maaari ring makuha sa official website ng iyong bangko. Ipa-block ang iyong bank account para maiwasan ang kahit anumang fraudulent transactions. Mabilis ding tawagan ang iyong cellular provider at pansamantalang ipa-deactivate ang SIM number na nawala. Kung nag-aalala ka na baka hindi mo na muli magamit ang iyong numero, tandaan na dahil sa SIM card registration, maaari kang mag-request ng replacement SIM na may parehong mobile number. Sunod, magtungo na sa pulisya para mag-file ng blotter report. Tandaan, ang pupuntahang presinto ay ang siyang dapat na may sakop sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Ang blotter report ay mahalaga bilang opisyal na record kung sakaling kailanganin sa mga legal o insurance claim. Matapos ito, ipablock ang cellphone sa National Telecommunications Commission o NTC. Mag-submit ng notarized affidavit of ownership and loss kasama ang IMEI number ng nawalang cellphone na makikita mismo sa mismong box. Kaya huwag niyo pong itatapon yan pagkabili. Maaring gawin ang proseso online. Mag-send lamang ng email sa NTC official email address. Libre ang serbisyong ito ng ahensya, kaya malaking tulong para hindi na magamit ang nawalang cellphone sa anumang domestic transactions. Ang mga aksyong ito ay mahalaga para maproteksyonan ang iyong personal data. Ang pagkawala ng cellphone ay hindi lamang abala, kundi banta rin sa iyong seguridad. Kaya po tandaan, maging kalmado, mabilis na umaksyon at sundin ang mga gabay na ito para hindi tuluyang maperwisyo. Abangan na iba pa natin pag-uusapan dito lamang sa MIL 101.